Hello po, magsisimba po kami. Magandang hapon po sa inyong lahat. Kahapon nga po pala ay tayo nagsimba kasama ang ating pamilya. Kung napanood nyo po yung reels namin, ay ito po yung kabuoang video na nakunan ko nung araw ng linggo. Kasama ko nga pala ang aking pamilya. Papunta kami sa simbahan upang manalangin at magpasalamat sa Panginoon sa pang-araw-araw na blessing na ibinibigay niya sa aking pamilya at sa aking mga kapwa. At aminin ko man na hindi naman ako madalas na nakakasama sa pagsamba ng aking mga pamilya dahil na rin sa mga gawain ko, pero hindi sapat yung reasons ko o dahilan ko para hindi magsimba, ika nga. Pero hindi naman nangangatwiran na hindi rin ako nagdadasal. Ang pinupunto lang natin ay bihira lang akong makasama sa kanila dahil may mga gawain ako na minsan mas pinapriority ko, pero mali pala ang mga bagay na yon. Kailangan pala na mas i-priority natin ang pagsasamba at pananampalataya sa Panginoon, at siya lang dapat ang maging sentro ng ating buhay at siya ang magtuturo sa atin papunta sa mga landas na gusto natin tahakin sa buhay. At dito ay nasa loob na tayo ng simbahan. Kung mapapansin nyo, kukunti pa lang yung mga tao dahil napaaga yung pagpunta namin dito. At maya-maya lang ay hindi na tayo magka-capture o kukuha ng video alang-alang sa pagrespeto sa misa at sa pananalig sa Panginoon. At ayan na nga, nandito na si Father at mag-uumpisa na ang misa. Gaya ng sinabi ko kanina ay hindi po ako kukuha ng video patungkol sa misa, pero aking ikukwento ang nasabi ng Father patungkol sa isang voluntaryong nagtatrabaho sa simbahan, kung saan nasabi niya na kung kailan daw lumapit siya at napalapit sa pananalig sa Panginoon, doon siya mas lalong nagkaroon ng problema. Maraming nagalit sa kanya o marami siyang naging kaaway. At doon nabanggit ni Father ang katagang o salitang, ang Diyos ang aking pastol. At kung tunay daw tayong nananalig sa Panginoon, marapat lang daw na hindi tayong mag-alala. Huwag daw tayong mangamba sa mga pagsubok o suliranin sa buhay dahil nandyan ang Panginoon upang gabayan tayo at siya ang ating pastol na siyang tunay na nagmamahal sa atin. At ayan na nga, natapos na ang misa. Napakasarap sa pakiramdam na kasama mo ang iyong pamilya na nagsasamba. Hindi kagaya dati ang ginagawa ko pag araw ng Sabado o Linggo, kung hindi man ako pumupunta sa mga kaibigan, ay ako naman ay nakikipag-inuman, kung saan nasabi ko sa sarili ko na hindi pala tama yung mga ganitong bagay na ginagawa ko sa sarili ko, na abuso ko yung sarili ko, nawawalan pa ako ng oras para sa pamilya ko. Kadalasan nga dati ay nakikita ko at napapansin ko sa kanilang mga muka pag araw ng pagsimba, pag uwi nila ay medyo malungkot sila dahil nga hindi nila ako nakakasamang magsimba. Kaya't kung bakit inuunti-untian ko ang aking sarili na baguhin ang aking pananaw sa buhay at mabigyan ng tama at sapat na oras ang aking mga pamilya. At ito na nga, pag uwi namin ay may nakareding pagkain sa lamesa, at ito nga pala ay inisponsoran ni Daddy Joy. Daddy Joy, maraming salamat sa pakain mo sa amin ngayong gabi. At salo-salo kaming kumain ng mga pamilya ko dito sa bahay at masaya kaming kumakain habang kami nagkukwentuhan patungkol sa misa kanina sa simbahan. At ayan nga pala yung mga pagkain, samji na may gulay, at dito kumain lang tayo ng kukonting samji dahil hindi tayo masyadong mahilig sa ganitong pagkain. Ang kinain natin ay manok, pakpak ng manok, yan ay paborito natin, at konting kanin. Napakasarap kumain kung salo-salo kayo ng inyong pamilya. Walang away, walang gulo, walang inanakit, walang tampuhan. At ang importante sa lahat ay mahal natin ang isa't isa. At ako'y naniniwala sa katagang the family is the cradle of the community, na ibig sabihin na ang pamilya ang duyan ng isang komunidad na nangangahulugan na kung ang bawat pamilya ay masaya at may pagmamahal sa isa't isa, at lalo-lalo na kung maganda at maayos ang pagpapalaki natin sa ating mga anak ng may dangal, pag-ibig at pananalig sa Panginoon, marahil ay magiging maayos ang bawat komunidad dito sa atin dahil pag-ibig at Panginoon ang nangingibabaw sa kanilang mga puso. Mga sugasap,
Ate Pignantino. Ayan na lang.